Shalom sa inyong lahat. Ang Panginoon ay naghahari. Manginig ang taong bayan. Siya'y nakaupo sa mga kerubin. Mayanig ang lupa. Ang Panginoon ay dakila sa Siyon. Siya'y higit na mataas sa lahat ng mga bayan. Purihin nila ang iyong dakila at kilakilabot na pangalan. Siya'y banal. Mga awit 99:1-3. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunong. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dati ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang iyong panampalataya ba'y hindi natitinag gaya ng bundok ng Siyon? Ang mga awit, bago tayo pumalaot, ay manalangin muna tayo. Halika kayo, purihin ninyo ang Panginoon. Kayong lahat na lingkod ng Panginoon na nakatayo sa gabi sa bahay ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong banal at ang Panginoon ay mapurihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon mula sa Siyon, siyang gumagawa ng langit at lupa. Amen. Ang ating panalangin ay mula sa awit 134. Panlabing isang leksyon na tayo. Nananabik sa Diyos sa Siyon. Ang ating susing talata ay awit 84, talatang 2. Ang kaluluwa ko'y nananabik, oo, nanghihina para sa mga bulwagan ng Panginoon. Ang puso ko't laman ay umaawit sa kagalakan ng buhay na Diyos. Kumakatawan ang Siyon sa buhay na presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Gaya ng mga mamamayan ng Israel ay piniling bayan ng Diyos, gayon din ang Siyon ay piniling bundok ng Diyos. Naghahari ang Diyos mula sa Siyon at itinatag din ang kanyang templo sa Siyon. Kaya ang Siyon ay isang dako ng makadiyos na mga pagpapala at kanlungan. Ang Siyon ay madalas na tinutukoy kahanay o kahit pa salitan sa Jerusalem at ang santuaryo, ang sentro ng gawain ng Diyos upang magligtas. Ibig sabihin, ayon sa konteksto, ang Siyon ay mangangahulugang Jerusalem o santuaryo o isang literal na bundok. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, isang araw sa iyong mga bulwagan. Kalawa, manalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem. Ikatlo, ayaw na sa Siyon. May 5 kapitulo sa mga awit ang pag-aaralan sa leksyon ito. Kapitulo 84, 122, 87, 46, at 125. Sa una ay ating makikita na mas mabuti sa isang libo. Ito'y kadugtong ng pamagat. Isang araw sa iyong mga bulwagan ay mas mabuti kaysa 1,000. Sa ikalawa, ang paksa ay sentro ng buhay ng bansa.
At sa ikatlo ay mayroong tatlong pagtatalakay. Ang tahanan ng lahat ng mga bansa, kaligtasan at kapayapaan, hindi matitinag gaya ng bundok Siyon. Unang paghahati, isang araw sa iyong mga buwagan. Ang unang kapitulong ating titignan ay 84. Sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Nanaisin ko pang maging tanod sa pintuan ng bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Siya'y nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Talatang 10 at 11. Mas mabuti kaysa 1,000. Pinakamabuting permanenteng tirahan. Ang salmista ay nananabik at nanghihina upang gawin ang santuaryo na kanyang permanenteng tirahan upang mapalapit siya sa Diyos magpakailanman. Ang buhay na presensya ng Diyos ay ginagawang isang kakaibang lugar ang santuaryo at nagbibigay sa mga sumasamba ng isang sulyap sa maluwalhating kaharian ng Diyos at isang paglasap ng buhay na walang hanggan. Ang mga sumasamba ay maaaring mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at masisiyahan sa kabutihan ng kanyang bahay. Ang santuaryo ay ang lugar kung saan ang gayong relasyon ay pinalalakas sa pamamagitan ng pagsamba at pagsasama-sama, fellowship, sa kapanampalataya. Ang walang kapantay na kaligayahan ay matatamo sa relasyon sa Diyos na binubuo ng papuri sa Kanya, nakasusumpong ng lakas sa Kanya, at nagtitiwala sa Kanya. Tatlong mga benepisyaryo ng mga pagpapala ng Diyos. Ang mga pagpapala ng Diyos ay inilalarawan na nagliliwanag mula sa santuaryo na igawad una sa mga naglilingkod sa santuaryo. Ito ang isa sa mga batas ng paglilingkod. Unang nabibiyaan ang naglilingkod. Narinig natin na sinasabi na ang unang makakalasa ng nilutong pagkain ay ang nagluto. Pinapadaan ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kamay ng tao. Ang ikalawa na benepisyaryo, pagkatapos sa mga manlalakbay na pupunta sa santuaryo, at ang ikatlo, sa katapusan ay umaabot hanggang sa dulo ng lupa. Titingnan natin ito sa susunod na slide. Ang Panginoon ay tinatawag na isang araw. Nagpapakita na ang mga pagpapala mula sa santuaryo, gaya ng sinag ng araw, ay umaabot sa dulo ng lupa. Kaya, yung nanatili sa Diyos sa pamagitan ng panampalataya ay tatanggap ng kanyang biyaya, maging saan man sila naroon. Yung unang benepisyaryo, ang susunod na benepisyaryo ay yung mga pupunta sa
santuario, papunta sa santuario, ano ang benepisyo nila? Ang inaasahang pakikipagtagpo sa Diyos sa santuario ang nagpapalakas sa pananampalataya ng mga maglalakbay. Karaniwan, samantalang ang lakas ng ordinaryong manlalakbay ay humihina dahil sa pasanin ng nakakapagod na paglalakbay. Sa mga manlalakbay patungong santuario ay lumalakas habang papalapit sila sa santuario. Yung kanilang excitement na makakarating na sa santuario ay umaandar ang adrenaline na malapit na silang makarating. Kaya imbis na pagod, sila ay sumisigla. Yan ang ikalawang benepisyo. Ang ikatlo, kahit pa kapag pisikal na wala sa santuario, ang mga anak ng Diyos ay patuloy na dala ang isang bakas ng santuario ng Diyos sa pamagitan ng pamumuhay ng isang nararapat na buhay na nailalarawan sa matwid na pumapasok sa santuario ng Panginoon. Ikalawang pagkakahati, idalangin ang kapayapaan ng Jerusalem. Ang pangalawang kapitulong ating titignan, 122. At ang ating talata ay 6 hanggang 8. Idalangin ninyo ang sa Jerusalem na kapayapaan. Kuminhawa nawa silang sa iyo ay nagmamahal. Magkaroon nawa sa loob ng iyong mga pader ng kapayapaan at sa loob ng iyong mga tore ay katiwasayan. Alang-alang sa aking mga kapatid at mga kaibigan, aking sasabihin, sumainyo ang kapayapaan. Sentro ng buhay ng bansa. Mga dahilan ng pagiging sentro ng buhay. Ang mga paglalakbay patungong Jerusalem ay maliligayang okasyon kapag ang bayan ng Diyos ay nagsama-sama 3 beses sa isang taon upang gunitain ang kabutihan ng Diyos sa kanilang nakaraan at kasalukuyan. Sinasabi sa Deuteronomio 16:16 na 3 ulit sa isang taon na ang iyong mga kalalakihan ay haharap sa Panginoon mong Diyos. Sa pista ng tinapay na walang pampalsa, sa pista ng mga sanlinggo, at sa pista ng mga tolda. Ang Jerusalem ay ang sentro ng buhay ng bansa dahil taglay nito ang patutuo ng Israel at ang mga trono para sa paghukom. Ano ang ibig sabihin ng dalawang ito? Ang patutuo ng Israel ay tumutukoy sa santuario na kung minsan ay tinatawag na tabernakulo ng patutuo at naglalaman ng kaban ng patutuo. Ang mga trono na nailatag para sa paghukom ay naglalarawan ng sistema ng hudikatura sa Jerusalem. Ang mga paglalakbay kung gayon ay panahon na ang isang tao ay naghahanap ay makakatanggap ng katarungan. Bakit ang panalangin ay para sa kapayapaan? Ang panalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem ay panawagan sa mga pagpapala ng Diyos sa lungsod at mga nakatira rito. At pinagsama-sama nito ang mga sumasamba. Nagpapakalat ng kapayapaan sa gitna nila. Ang Jerusalem ay maaaring maging ang lungsod ng kapayapaan lamang kung ang kanyang bayan kung ay
ang kapayapaan ay umiiral sa pagitan ng Diyos at ang kanyang bayan at sa gitna ng mga anak ng Diyos mismo. Mauna ang relasyon sa Diyos bago ang relasyon sa tao. Ang kawalan ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang tao ay nagpapakita ng kawalang kapayapaan ng tao sa Diyos. Kaya ang panalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem ay naghahatid ng isang apila sa bayan ng Diyos upang mamuhay na may kapayapaan kasama ang Diyos at sa isa't isa. Sa kapayapaan sa Jerusalem, ang mga mamamayan ay uunlad. Ang pangunahing paksa ng panalangin. Ang panalangin para sa kagalingan ng komunidad ng panampalataya ay dapat na maging pangunahing paksa ng mga panalangin ng mga anak ng Diyos. Ang malakas at nagkakaisang bayan ng Diyos lamang ang makakapagproklama ng mabuting balita ng kapayapaan at kaligtasan ng Diyos sa sanlibutan. Ito'y isang pribilehiyo at pananagutan. Ang panalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem ay isang pribilehiyo at pananagutan pa rin ng mga mananampalataya. Pinapanatili nitong buhay ang pag-asa sa wakas ng panahong pagparito ng kaharian ng kapayapaan ng Diyos na sasaklawin hindi lamang ang lungsod ng Jerusalem, kundi ang buong daigdig. Pangatlong pagkakahati, hayo na sa Siyon. Una, sa tatlong pagtatalakay, ang tahanan ng lahat ng mga bansa. Kapitulo 87 ang ating kapitulo ngayon at ang talata ay 1-4. Ang kanyang saligan ay nasa mga banal na bundok. Minamahal ng Panginoon ang sa Siyon na mga pintuan, higit kaysa lahat ng kay Jacob na tahanan. Maluluwalhating bagay ang ibinabalita tungkol sa iyo, o lungsod ng Diyos. Kabilang sa mga nakakakilala sa akin ay binabanggit ko si Rahab at ang Babylonia. Narito ang Filistia at ang Tiro kasama ng Ethiopia. Ang isang ito ay ipinanganak doon. Ang mga binabanggit daw dito ay pinanganak sa Siyon. Kaya nga ang Siyon ay tahanan para sa loob sa lahat ng mga bansa. Tingnan natin ang paliwanag. Isang natatanging pinili at minamahal na lungsod. Yan ang Siyon. Ang awit 87 ay isang himno na ipinagdiriwang ang Siyon bilang natatanging pinili at minamahal na lungsod. Ang pundasyon ng templo ng Diyos ay nasa bundok Siyon. Sa wakas ng panahon, ang Siyon ay babangon sa ibabaw ng lahat ng mga bundok, nagpapahiwatig sa kataas-taasang pangingibabaw ng Panginoon sa buong mundo. Tumutukoy ang awit 87 sa Siyon bilang mga bundok, plural o pangmaramihan, upang itampok ang kamaharlikaan nito. Iniibig ng Diyos ang mga tarangkahan ng Siyon nang higit kaysa lahat ng tahanan ni Jacob. Naghahayag ng kahigitan ng Siyon sa lahat ng ibang mga lugar sa Israel na mga natatanging lugar ng pagtitipon ng bayan ng Diyos sa nakaraan.
gaya ng Shiloh at Bethel. Kaya ang awit ay nagpapatunay na ang tunay na pagsamba sa Diyos ay sa kanyang piniling lugar at sa kanyang itinatakdang paraan. Ang mga maluwalhating bagay ng Siyon. Ang kaluwalhatian ng Siyon ay inaakit ang lahat ng mga bansa sa Diyos at kaya ang mga hangganan ng kaharian ng Diyos ay pinalawak upang isama ang buong mundo. Hindi tinatarato ng Diyos ang ibang mga bansa bilang ikalawang antas na mga mamayan, second class citizen. Napag-alaman ko na ang mga Hawaiian raw ay second class citizen sa Amerika. Totoo kaya yun? Kahit kapag ang Siyon ay inilarawan bilang ang espiritual na lugar ng kapanganakan ng lahat ng mga tao na tinatanggap ang Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Sinasabi ito ni Pablo na kapag tinanggap ang anak ng Diyos bilang tagapagligtas, ang mga tumatanggap ay mga anak din ni Abraham. Mga espiritual na mga anak, at dahil mga anak ay tatanggap din ng mga pagpapala mula sa Diyos. Yan ang sinasabi dito. Ito ang Siyon ay magiging spiritual birthplace, spiritual na kapanganakan nila kahit sila ay pinanganak sa iba't ibang mga bansa. Kaya nga, ito ang paliwanag kung bakit na ang Siyon ay tahanan ng lahat ng mga bansa. Ang pagrehistro ng individual ay ginagawa ayon sa kanilang lugar ng kapanganakan. Makikita ito sa karanasan ng ating Panginoon nang nagpunta ang mag-asawang Jose at Maria mula sa Nazaret ng Galilea patungo sa Bethlehem ng Judea upang magrehistro ayon sa utos ni Emperador Augusto Caesar. At dahil kabuanan ni Maria, ay doon niya pinanganak si Jesus. 3 beses ang awit ay nagsasabi na ang mga bansa ay pinanganak sa Siyon. Nangangahulugan na ang Panginoon ay nagbibigay sa kanila ng isang bagong pagkakakilanlan at naggagawad sa kanila ng lahat ng mga pribilehyo ng mga anak ng Siyon na ipinanganak ayon sa batas. Tandaan natin, ito ay spiritual na pagkapanganak. Ang awit 87 ay nakaturo sa kaligtasan ng dalawang mga Hudyo at mga Hintil at kanilang pagiging nagkakaisa sa isang iglesia sa pamamagitan ng pagtutubos na ministeryo ni Kristo. Sabi yan sa Roma. Kung titingnan natin din ang Galatia, ay sinasabi roon, walang Hudyo o Grego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Ayon din sa Kolosas, dito'y walang mga Grego at Hudyo, tuli at di tuli, mga barbaro, mga sita, yung mga hindi sibilisado, ng alipin, ng malaya, kundi si Kristo ang lahat at nasa lahat. All and in all. Ang paglalarawan ng awit ng kasaganaan ng Siyon ay gumugunita sa pangitain ni Daniel ng kaharian ng Diyos na naging isang malaking bundok na pinuno ang buong lupa. Nakikita natin yan sa Daniel 2:35. At
Sa talinhaga ni Jesus sa kaharian ng Diyos na lumalago sa isang napakalaking punong kahoy na tumatanggap ng mga ibon sa impapawid ayon sa Mateo 12:32. Pangalawang pagtatalakay, kaligtasan at kapayapaan. Nasa Kapitulo 46 tayo at ang ating talata ay 1 hanggang 3. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo natatakot bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat, bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon. Ang sanlibutan ay malinaw na inilalarawan. Inilalarawan na may mga wangis ng natural na mga sakuna ng walang katulad na tindi na ipinapakita ang daigdig na kontrolado ng mga bansang nakikipagdigma. Isang sanlibutang walang kaalaman sa Diyos dahil ang Diyos ay nasa kalagitnaan ng kanyang bayan at kung saan tumitira ang Diyos ay sumasagana ang kapayapaan. Gayunman, bagamat tinatanggihan siya ng sanlibutan, hindi iiwan ng Diyos ang sanlibutan. Ang Diyos ay naririto sa sanlibutan sa pamagitan ng pagiging nasa gitna ng kanyang bayan. Sa ibang salita, gaano mang kasamang lumilitaw ang mga bagay, naririto ang presensya ng Diyos sa daigdig na makakakuha tayo ng personal na pag-asa at lakas ng loob mula sa kaalaman nitong pangunahing katotohanan. Panggagalingan ng nagtatagal na kapayapaan at katiwasayan. Ang Panginoon na sakdal na kanlungan ay ang panggagalingan ng nagtatagal na kapayapaan at katiwasayan ng Siyon. Ang salitang nagtatampok sa katiwasayan ng Siyon ay bagaman sa awit 46:3. Bagaman ang sanlibutan ay nasa kaguluhan, ang bayan ng Diyos ay ligtas. Ang kapayapaan ay hindi resulta ng lubos na kawalan ng pagsubok, kundi regalo ng Diyos sa kanyang nagtitiwalang mga anak. Ang walang pasubaling pagtitiwala sa Diyos ay maaaring gawin ang anak ng Diyos na mapayapa at tiwasay sa gitna ng bagyo. Ang tanong na bumabangon mismo ay, iiwanan ba ng Diyos ang sanlibutan sa mga mapangwasak na pagpili at kilos nito magpakailanman? Hindi, siyempre. Hanggat narito sa sanlibutan ang kanyang mga anak at nasa gitna siya ng kanyang mga anak, ay hindi iiwanan ang sanlibutan. Ang tugon ng Diyos sa karahasan at pagwasak. May gayong pwersa ng kawalang kasiyahan na ang kanyang salita na lumikha ng lupa ngayon ay lulusaw ng lupa. Ano? Ang kapangyarihan ng salitang lumikha ay ngayoy lumulusaw. Gayunman, ang paglusaw ay hindi mauwi sa pagwasak, kundi pagpapanibago. Pinalalawak ng Diyos ang kanyang kapayapaan mula sa Siyon tungo sa dulo ng daigdig. Patitigilin ng Diyos ang mga digmaan at papawiin ang mga kagamitan ng pagwasak na ginagamit ng masasamang bansa upang magdala ng paniniil sa daigdig. Ito ang dakilang pag-asa
na mayroon ang mga Kristiyano na mangyayari sa ikalawang pagparito ni Jesus. Pangatlong pagtatalakay, hindi matitinag gaya ng bundok ng Sion. At ang ating huling kapitulo ay 125. Ang ating babasahin ay mga talatang 1 at 2. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Sion na hindi makikilos kundi mananatili sa buong panahon. Kung paano ang mga bundok ay nakapalibot sa Jerusalem, gayon ang Panginoon ay nakapalibot sa kanyang bayan mula sa panahong ito at magpakailanman. Ayon sa ating ilustrasyon, siya ay nasa aking kanang kamay, hindi ako maliligalig. Ang larawan ng nagtitiwala sa Diyos. Inihahambing sa bundok Sion ang simbolo ng katatagan at kalakasan. Ang napakagarang tanawin ng bundok na nakapalibot sa lungsod ng Jerusalem ay nagpapakilos sa salmista upang kilalanin ang katiyakan ng makadiyos na proteksyon. Hindi gaya ng mga bundok na pinaghaharian ng masama na tinatangay sa mga dagat. Ang kahangahangang tibay ng bundok kung saan ay tayo ang Jerusalem ay nakapagpapasigla ng malalim na pagtitiwala. Ang kumpiyansa sa proteksyon ng Diyos ay mas matapang pa sa harap ng realidad kung saan ang masama ay tila madalas na nananaig. Gayunman, kahit sa gitna ng masama, magkakaroon ng pag-asa ang bayan ng Diyos. Paano natutukso ang mga matuwid? Sa pamagitan ng tagumpay ng masama at marahil, natutuksong sundan ang kanilang mga paraan. Ang sukdulang katatagan ng Sion ay hindi maiingatan ang mga aalis sa Panginoon. Ang mamamayan ay binibigyan pa rin ng kalayaang iunat ang kanilang mga kamay sa paggawa ng masama at lumihis sa kanilang masamang lakad. Nanatili ang freedom of choice at patuloy na igagalang yan ng Panginoon. Ang Panginoon ay makatarungan at huhukuman ang mga tao na manatili sa rebelyong kasama ng ibang di nagsisising masasama. Ang panawagan sa hindi natitinag na panampalataya. Ang pagtitiwala sa Panginoon, gaya ng ang bundok ng Sion ay kanilang hindi natitinag na kanlungan. Ang kahirapan ay nasa hinaan at kakitiran lamang ng pag-iisip ng tao. Tayo'y nabigyan ng Diyos sa kasulatan ng sapat na katibayan ng kanilang makadiyos na karakter. At tayo'y hindi pagdududahan ang kanyang salita dahil hindi natin maunawaan ang mga hiwaga ng kanyang probidensya. Kahit saan tayo tumungo o tumingin, ay may mga kababalaghang lagpas sa ating pangunawa. Yan ang realidad sa pisikal na sanlibutan. Marami tayong hindi maintindihan. Kaya nga, dapat ba tayo kung gayon na magugulat na makita sa daigdig ng Espiritu na may mga kababalaghang hindi natin maaarok? Ang isang pagtatalaga na hindi kalilimutan ang Sion ay isang walang pasubaling pangako ng mga manlalakbay ng Panginoon na hindi nila tatanggapin ang daigdig na ito bilang kanilang tinubuang bayan, kundi hihintayin ang bagong langit at bagong lupa.
Kaya ang mga awit ng Sion ay maaaring awitin ng mga mananampalataya sa lahat ng mga henerasyon na nananabik na mamuhay sa bagong Jerusalem. Inuobliga rin tayo nito na maging mga ahente ng biyaya ng Diyos dito sa kasalukuyang sanlibutan. Tandaan natin, anumang pribilehyo ay may pananagutan. Kaya nga, ang ating obligasyon ay dalhin ang biyaya ng Diyos sa sanlibutan natin ngayon. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na ikaw ay makabilang sa mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Sion na hindi makikilos kundi mananatili sa buong panahon. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo, ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.